Meron pong tumawag po sa atin at nakakalungkot na naman pong sabihin po sa inyo na talaga pong ang problema ng lungsod ng Maynila ngayon, itong parking at itong mga vendors po natin na halos lahat po talagang dismayado na. Dahil sinabi ko na yan noon sa aking mga vlog na talagang magiging problema ni Mayora dito sa lungsod ng Maynila itong parking at itong mga vendors. Kapag hindi niya po inayos itong mga ito, mababaliwala lang po ang kanyang mga ginagawa. Siguro po, hindi po nakakarating talaga kaya Mayora yung mga talagang sinisigaw ng taong bayan. Hindi ata nakakarating sa kay Mayora at iba po ata ang ipinararating sa kanya. Siguro, pinararating sa kanya, malakas sila. Malakas siya, di kita siya kay Isko. Diba? Pero po nagkakamali po kayo. Hanggat nandyan po yung mga parking na yan, nandyan po yung mga vendors na yan, malabo po na makadikit tayo. Tingnan nyo po natin yung mga itinalaga natin dyan at balita po natin, ito yung nakakatawa. Ito yung nakakatawa talaga. Yung parking, yung namamahala ng parking, di umano, si Boy D, di ba? Ayan na nangangalaga dyan. Pero, nabalitaan natin, parang ito parang puna-promote ngayon, siya na naman daw ang namamahala dito sa hawkers. Ang hawkers po ay namamahala yan sa mga vendors. Di ba po? Kaya naman pala dumadami na naman ng vendors Mayora, ano ba yung mga pinaglalalagay mo? Ang galing-galing naman yan at talagang dalawa-dalawa yung pinapahawak mo sa kanila. At meron din tayong nabalitaan na kapag merong, ito yan, balitaan lang natin, sinabi sa atin ito, ewan natin kung totoo, kaya tatanungin natin, totoo po ba na kapag merong kalinga sa Maynila, ang pinapakilala nating direktor ng MTPB, itong si Boy B. Ano naman po yung tinalaga nating OIC? Dahil marami na pong nakakarinig at at pagka nandun si Boy B sa mga kalinga natin at lagi nandyan, siya yung pinapakilala nating direktor ng MTPB. OIC ng MTPB. Kaya po, nagtatanong tayo kung totoo. Dahil kung totoo po yan, mali po. Mali po kasi nagtalaga po tayo ng OIC ng MTPB tapos ipapakilala po natin, di ba? Paano po pag halimbawa nasa hawkers tayo, papakilala rin po natin siya yung OIC ng hawkers. Di ba po, ano po bang papel nito ni Boy B? May opisina sa MTPB. Di ba? Asawak pa niya hawkers, sakalam do. Di ba? Parang may naiisip niyo ba yung naiisip ko anong papel nitong ni Boy B? Kung totoo man lahat ng mga sinasabi sa kanya. At meron pa po dito po sa parang parehas din po ang nangyayari dito daw di umano sa South. Kung totoo po ba to na mas powerful itong yung Boy M, ano na to? Si Miss M na to dito sa South Cemetery. Naku po. At yung talagang OIC dyan, medyo hindi nakakaporma. At ilang mga CSF daw di umano ang mga na umaasikaso dito sa mga lupa dyan sa sementeryo. Ay, naku Mayora. Ano ba yung mga pinaglalagay mo? Ano ba yung mga lalabas yan lahat ng mga issue na yan? Ayon sa mga source natin dito malipat tayo din sa South, 'di ba? Itong South daw di umano meron siyang OIC. Pero yung OIC parang may Boy B. Na babae siya, Boy B, na siya daw umano ang talagang parang nagpapatakbo dito sa South. At yung mga ilang CSF, sila yung namamahala ng mga bentahan ng lupa. Ito ba yung totoo? Ano ba yan, Mayora? Ano ba tinagtatalaga natin dito sa MTPB naman? Nandito tong si Boy B. Malala na ang sakit ng parking sa lungsod ng Maynila. Sobrang lala na. Kaya binabaliwala na. Sabi nga ng mga ibang Manileño na kausap natin hayaan mo na yan. Hindi na mababago yan. Hindi na tatanggalin yan kasi eleksyon. Di ba yung mga parking na yan? Antayin na lang natin matapos ang eleksyon. Di ba? Nagbabala na po ang Manileño. Di ba? Kasi nakikita nila kasagabal na po, lalo-lalo na po dito sa SM Manila, sa palibot.
o paligid ng SM hanggang sa City Hall ng Maynila, makita nyo, maparadahan ng mga sidecar dyan, mga tuk-tuk dyan sa kabila, parking. Yung bangketa natin, puro parking. Dito naman sa palibot ng SM, makikita natin, terminal ng jeep, parking, terminal ng tricycle, tapos pagkanan mo, todo parking ng mga motor. Diba? Yan, hindi tayo huhula dito. Ito may kita natin kahit tayo mismo ang umikot. Diba? Dito sa mga lugar na sinasabi ko, San Lazaro, grabe. Grabe ang San Lazaro. Itong Recto, itong Avenida, naku po, dito sa may Ronquillo, dito sa may paglagpas mo ng Plaza Fair, todo na ang mga parking dyan. Di ba bakit ganun? Bakit natin pinapayagan yan? Di ba yung parking na yan, yung nangyayari dyan sa MTPB, sabi ninyo, kaya tayo nagpalit dahil hindi maganda ang mga ginagawa at puro reklamo. Ngayon po, hindi lang reklamo, tad-tad pa po sa social media. Ang reklamo dyan sa parking at sa mga vendors, pero binabaliwala lang ninyo. Di ba? Di ba? Kaya hindi natin alam kung bakit talaga kayo nagpalit. Di ba? Yung sa ipinalit ninyong OIC, medyo maganda maganda ang traffic. Pero dito sa parking, bakit kailangan na parang ihiwalay natin? Tapos itong mamahala ng parking, inilagay pa daw di umano natin sa hawkers. Di ba, Mayora? Medyo tingnan natin kasi malapit na po ang halalan, di ba? At malapit na po magdesisyon ng mga Manileño, baka po last term na natin yan. Di ba? Agapan po natin itong parking at itong vendors natin kasi delikado po at parang galit sa inyo yung nilagay ninyo dyan. Dahil imbis na ayusin niya at pagandahin at limitahan at siyempre maging ginhawa sa mga Manileño, ang ginawa, dinamihan ng dinamihan. Baka, naku po Mario Josep. Diba? Kaya itong darating na halalan, kailangan bago dumating yung halalan, maganda na yan. Diba? Ilipat nyo nga, ibigay nyo pa nga po ang mga control na yan sa mga OIC. Baka sakali mapaganda pa. Hindi po din sa mga empleyado ba yan? Empleyado ba yan si Boy B? Kasi alam ko, senior na yan O lagpas na malakas kay Mayora Diba, lagi nga nandyan Diba, kaya ganun talaga. Kayo na pwesto, nasa inyo, ayusin natin kung lalo natin palalalain. Pero payo ko lang po, dapat inaayos natin yan hanggat medyo may oras pa. Magandang araw po at God bless.